Welcome sa ating morning revival preview. Panibagong linggo na naman tayo at week 6 na tayo. Patapos na naman yung ating MR. At sa linggong ito, ang pamagat ng ating MR ay The Bride as the Corporate Warrior. Bride as the Warrior. Nang ibig sabihin, ang kasintahang babae bilang mandirigma. Yan naman ang ating tatalakayin sa buong linggong ito. Yung Bible verse natin ay Song of Songs. So, Song of Songs 6:4. You are as beautiful, my love, as Tirzah, as lovely as Jerusalem, as terrible as an army with banners. Return, return, O Shulamite, return, return, that you may gaze at you, that we may gaze at you. Why should you gaze at the Shulamite as upon the dance of two camps? Yan yung Bible verse natin ngayon. Naintindihan niyo ba? Kaya lang sinasabi ko pag Song of Songs, hindi ganun kadali. Napaka-poetic. Kasi ito ay Book of Love. Pero hindi lang siya Book of Love. Ito ay Book of Warriors din. Yan. Kaya, para maintindihan natin itong mga verses na binasa natin, ay magbabasa na ako. When we become one with God, to be God's dwelling place, we are as beautiful as Tirzah and as lovely as Jerusalem in the eyes of God. Maganda to. Sabi niya, kung tayo raw ay kaisa ng Diyos, at nagiging pinananahan ng lugar ng Diyos, tayo ay kasing ganda ng Tirzah at kasing ganda rin ng Jerusalem sa mata ng Diyos. Kaya yung kondisyon natin, kapag tama sa mata ng Diyos, tayo ay kagandahan. Ano ba yung Tirzah? Bakit ba sinabing maganda yung Tirzah? Yung Tirzah kasi ay ang kabisera ng lungsod ng hari. Yan yung capital city na pinaganda ng hari. Yung hari ng Jerusalem. Nung unang panahon, siyempre kung yan ay kanyang lungsod, siya ang nag-design, siya ang nagpaganda niya. Talagang maganda yan. Kaya inihambing tayo sa Tirzah. Kung tayo ay kaisa ng Panginoon, at kung tayo ay pinananahan ng lugar ng Diyos, kasing ganda tayo ng Tirzah. At kasing ganda rin ng Jerusalem. Ano naman yung Jerusalem? Siyempre, ang pinakasentro dyan, yung templo. Yan ay kagandahan sapagkat yan ang pinananahan ng lugar ng Diyos. Kaya ang ating kagandahan ay katulad ng Tirzah, katulad ng Jerusalem, kung tayo ay kaisa ng Diyos. However, to the enemy, this lover, this overcomer, is as terrible as an army with banners. Sa mata ng Diyos, tayo ay kagandahan. Pero sa mata naman ng kaaway, tayo, o pwede natin sabihin, ang kasintahang babae, ay isang nakakatakot na hukbo. Yun ang pananaw ng kaaway niya. Kaya dalawang klaseng pananaw ito. Isang pananaw ng Diyos, kapag tinanaw niya ang kanyang kasintahang babae, sa panahon na siya ay nakikipag-isa sa Diyos, sa panahon na siya ay naging pinananahan ng lugar ng Diyos, siya ay napakaganda. Napakaganda. Kaya ang kagandahan natin, pwede natin sabihin, tayo ngayon ang kasintahang babae ng Diyos o ng Panginoon. Ang kagandahan natin ay depende kung tayo ay kaisa ng Diyos at kung tayo ay pinananahanan niyang lugar. Wow! So, yan ang kagandahan. Sapagat ang Song of Songs ay aklat ng romansa. Kaya yung mga terminology na ganito ginagamit niya. Isang kaganda. Dinidescribe yung kagandahan ng bride. Amen. Pero sa mata ng kaaway,
Ang bayan ng Diyos sa panahon na siya ay nakikipag-isa sa Diyos ay isang nakakatakot na hukbo. Kinikilabutan sila. Amen. Banners. Banners indicate a readiness to fight and also mean that a victory is won. When she becomes as beautiful as the moon, as clear as the sun, she is also as terrible as an army with banners. Kasi sinasabi rito, siya ay isang hukbo na may banners. Yung banners, ano yan eh? Yan yung bandera. Mga bandera. Yan ay banners. At itong hukbong ito ay may banners. Na sinasabi, yung banners daw na yan ay isang indikasyon na siya ay handang lumaban. Handang lumaban. At yan din ay isang indikasyon na nagtagumpay na siya. Sa isang banda, lalaban. Sa kabilang banda ay nagtagumpay. Alam niyo kung ba't ganun? Kasi tayo merong kaaway. Ang kaaway natin ay si Satanas, ang masamang isa. At tayo ngayon ay patuloy na nakikibaka. Pero itong kaaway natin, natalo na yan. Kaya tayo ay nasa posisyon ng tagumpay. Yan yung ibig sabihin ng banners. Yan yung bandera ng hukbo. May bandera. Ibig sabihin, lalaban. Pero may bandera, tapos na ang laban, nagtagumpay na. Kung tutusin naman, ang pakikibaka natin sa kaaway ngayon ay hindi siya sa puntos na para utasin siya o tapusin na siya. Hindi na kailangan nyo kasi utas na yan natapos na yan, nadurog na yan sa krus Ang ating pakikibaka ngayon ay ang pagsasalagay sa kahihiyan ng kaaway. Pinapahiya lang natin siya. So yan lang ang ginagawa natin ngayon. At kung minsan, pinapalayas pa natin. Pinapahiya, pinapalayas, pinapahinto ang kanyang mga aktibidad. Pero talo na yan. Kaya pag ganyan, lagi tayong tagumpay. Gusto natin siyang pahintuin, wala siyang magagawa kundi huminto. Gusto natin siyang ilagay sa isang tabi, wala siyang magagawa kundi mailagay siya sa isang tabi. Gusto natin siyang pahiyain, tiyak na mapapahiya siya. Yan ang pakikibaka natin ngayon. Hindi tayo nakikibaka para tapusin na siya kasi tapos na siya. Ang tagumpay ay nakamit na natin. Yan ay nangyari nung ang Panginoon ay napako sa krus. Kailangan malinaw tayo dyan. Kaya tayo ay laging nananaig, nagtatagumpay. At sinasabi nga tayo ay more than conquerors. Matindi pa sa mga nakikipaglaban. Mas matindi kaysa sa mga nakikipagdigma. Sapagkat itong digmaan na ito ay isang digmaan na kung saan ang kalaban natin ay isang talunan na kaaway. Talunan na. Amen. When she becomes the garden, she is nothing more than a garden. But when she becomes Tirza and Jerusalem, something is built up to show God's beauty and God's loveliness. At time, God's enemy trembles because this little country girl has become an army with banners. Amen. Tayo ay isang garden na tinitirhan ng Panginoon. Pero sa aspekto ng garden, hanggang doon na lang, garden na lang. Garden na lang. Pero kung siya ay naging Tirza at Jerusalem, siya ay isang kagandahan. So, mas mainam yun kaysa sa garden. At kapag naman tinignan siya ng kaaway, yung kaaway nanginginig sa takot sapagkat ito ay isang kakilakilabot na hukbo. At meron pa binanggit dito na karagdagan. Tayo raw ay katulad ng kasing ganda ng buwan at kasing liwanag ng araw. Kaya yan ay sumasagisag din sa atin bilang isang hukbo na may
banners, may bandera. Amen. Amen. An army fights the battle for God's kingdom in the degradation of God's people to be the overcomers answering the Lord's call. Amen. Isang aspekto ng ating pakikipaglaban ngayon ay upang tamuhin ang mga mandaraig. Nagbubunga tayo ng mandaraig. At syempre, para makapagbunga ka ng mandaraig, ikaw mismo ay mandaraig. Kaya ito ang ating pinaglalaban ngayon. Ang magbunga ng maraming mandaraig. Sapagat ang mandaraig ay bahagi ng kasintahang babae. At kung marami mandaraig ang maibangon, maibunga, mapasukdol, maibuo, makukumpleto natin yung bilang na kailangan ng Panginoon para siya ay makabalik. Kaya ang ating goal ay makibaka upang ang mga kapatid natin na napababa ay maitaas. Sapagkat marami rin mga kapatid ang napababa. Sapagkat ang sanlibutan, ang sanlibutan ay nagdadala ng kapahamakan. Maging ang makarelihiyosyong konsepto, nakakapagdala rin ng mga bagay-bagay na nagsasanhi na ang bayan ng Diyos ay napapababa. Kaya ito ang ating pakikipaglaban ngayon. Nakikibaka para magbunga ng mga mandaraig, nakikibaka upang iahon ang mga believer mula sa pagkababa, mula sa pagiging mga napahamak. Diyan ang labanan natin ngayon. At ito ay sinasagawa ngayon ng kanyang hukbo. So today's reading, after seeing such a high vision in Song of Songs, we may ask, who can be such persons? Who can be such persons? Sino yung person na to? Yung person, yun yung army na may banner. At yun din yung army na katulad ng Tirsa at Jerusalem na tigmak ng kagandahan. Yan yung person. At sabi niya, sino naman ang pwede maging ganyan mga tao? Di ba? Meron din tayong tanong na ganyan. Paano tayo maging kasing ganda ng Tirsa? Kasing ganda ng Jerusalem? Maging isang hukbo na kung saan ang kaaway natin ay nangingilabot sa atin. At maging isang hukbo na gagawa para sa pagbubuo ng mga mandaraig, pag-aahon ng mga believer, mula sa pagkalugmo. Sino ang mga taong gagawa niyan? Sino? O yun yung tanong, inulit ko lang. In order to answer this, we need an additional interpretation. Medyo additional interpretation. By this time, the Shulamite is like two camps or armies in the eyes of God. These two armies are dancing in celebration of their victory. The country girl eventually attained the status of the Shulamite. In this verse, the Shulamite is likened to two armies or camps dancing. Amen. So, ito yung yung kalagayan ng bride. Katulad siya ng Shulamite. Naabot niya yung posisyon na isang Shulamite. Siya ay inilarawan katulad ng dalawang kampo o dalawang hukbo. Siya ay nagdiriwang, sumasayaw. So, yan yung kondisyon niya. Hindi naman siya talaga lumalaban. Nagdiriwang siya. Madalas kasi, sa hukbo, pag nagdiriwang siya ay nagtagumpay na. Di ba? Pero meron dito tanong, ano yung two camps dito? Bakit nilarawan na ang hukbo ng Panginoon dito ay katulad ng two camps, dalawang kampo, dalawang army? Amen. The phrase two armies in Hebrew is Mahanaim. Ito na, isang word dito.
Mahanaim. Sino ba nakakaalam niyan? This is not a common word. It is a historical name from the Old Testament. In Genesis 32:2, Jacob decided to go back to his father's land. When he could no longer stay with his uncle Laban, to whom he had fled from his brothers Esau. By that time, he had 4 wives and many children, servants, flocks, and herds. However, his twin brother, Esau, was still alive. May kwento dito kasi. Kasi kailangan, para malaman natin yung term na mahanaim, balikan natin yung isang kwento sa Genesis. At ito ay tumutukoy kay Jacob. Si Jacob kasi, pagkatapos niyang tumakas mula sa kanyang bahay dahil nagalit sa kanya yung kanyang kuya na si Esau. At nung panahon na yon, hindi basta-basta ang galit. Sapagkat kapag nagalit ng matindi, pwede siyang patayin yan. Katulad ng kung paano pinatay ni Cain si Abel. Ganyan ang mga tao noon, kabayolente. Kaya si Jacob, ninakaw niya ang birthright na dapat sana ay sa kuya niya. Ito ay kinuha niya, nagkaalit yung kuya niya. Kaya wala siyang choice kundi umalis at magtago para maligtas niya yung sarili niya. Tumira siya doon sa kanyang uncle. Ang pangalan noon ay si Uncle Laban. Palaban ito. So, Laban. Okay. So, yun si Laban. At dumating yung panahon na gusto na niyang bumalik sa kanila. Ayun. Umuwi na kung saan siya nanggaling. Sawa na siya doon sa uncle niyang Laban. At doon sa panahon na gusto na niyang bumalik, medyo mayaman na siya. Nung pumunta siya roon, wala, katawan lang ang dala niya. Pero pagkaraan ng ilang taon, siguro higit kumulang mahigit 10 taon din siya dyan. Kasi 27 taon ang pinaglingkod niya at siguro sumobra pa. At nung siya ay aalis na, nung panahon na yan, buhay pa si Esau. Nako, paano na? At marami na siyang kasama kasi dumaan na ang mga taon. Nakapag-asawa siya, 4 ang asawa niya doon. Nagkaroon na siya ng mga anak. At blines na rin siya ng Panginoon. Nagkaroon na rin siya ng mga hayupan at mga manggagawa, mga tagapaglingkod. So isang pulutong na nung lumabas sila. At papunta na sila dyan. Pero sa kalooban ni Jacob, may takot pa rin siya. Takot pa rin siya na baka pag nagkita sila ng kapatid niya, ito ay galit pa sa kanya at siya ay patayin. So yun yung kwento dito. So, hindi pa lumalabas saan ba yung nanggaling yung mahanaim. O, ganyan. Tapos sabi niya, Jacob was returning with fear that Esau still wanted to kill him. As he journeyed with his family, there were no strong ones with him. There were only feeble ones, women and children. Jacob was very frightened at the prospect of meeting Esau. Yun. So, ang dinidescribe dito, nung pabalik na sila, yun nga, meron siyang takot na baka patayin siya ng kanyang kapatid. Ang kasama lang niya, wala namang malakas na pwede magtanggol sa kanya doon. Dahil karamihan kasama niya ay mga kababaihan. Yung 4 niyang asawa, puro kababaihan niya. Mga anak niya, mga bata. At ilang mga tauhan niya na sa tingin ko wala namang mga kakayahan niya. Ang alam lang niya mag-alaga ng hayop. Kaya wala siyang malakas na kasama. Para kung sakali magkaroon ng labanan, meron tumulong sa kanya. Wala. Yun lang ang kasama niya. Mga hayop. So, ganun ang sitwasyon na pinapakita sa atin. On the way, the angels of God met him, and Jacob said, "This is God's camp."
So he called the name of that place Mahanaim. Ayun. So yan na yung lugar, yan na yung salitang Mahanaim. Mahanaim. So yung Mahanaim, okay. Yung Mahanaim dito ay tumutukoy doon sa lugar na ang pinaka meron doon na nakita niya ay ang dalawang kampo. Sino ba yung dalawang kampo dito? Yung dalawang army. Yan yung kasama niya na pinati niya sa dalawa. Hindi ba sinasabi natin kanina? Ito mga kasama niya, mga mahihina naman ito. Mga babae, mga bata, mga ilang servant na wala namang magagawa. Pero sa mata ng Diyos, ito ay isang army na hinati ni Jacob sa dalawa. Siyempre, yung dalawang grupo na yan, nandun pa din yung mga bata, nandun pa rin yung mga babae, nandun pa rin yung mga servant, hinati niya. Basta hinati lang niya. At yung lugar na yan, na kung saan niya ginawa, o hinati yung ng dalawang grupo, yung kanyang kasama, ang tawag dyan sa lugar na yan ay Mahanaim. Sa madaling salita, tumutukoy ito dun sa dalawang army na meron siya nung panahon na yon. Pero dalawang army, dalawang hukbo, binubuo ng mga mahihina. Walang magagawa kapag nagkaroon ng lusuban at labanan. So yan ang meron siya. At dyan ang galing yung salitang Mahanaim na tumutukoy doon sa dalawang army. Malinaw na. Malinaw na tayo. Ito. Amen. After he saw the two armies of God, Jacob did a marvelous thing. He divided his wives, children, and the rest of his possessions into two groups or two armies. This is full of spiritual significance. These two groups are not just a singular army of God, but two armies. Dalawang hukbong meron na siya. Pero yun din yung mga tao. Pero sabi niya, may spiritual na significant ito. Ito ay isang malakas na patotoo sa harapan ng Diyos. At ito ay isang kakilakilabot na hukbo sa mata ng kaaway. Yan yung Mahanaim. So dyan pala nang galing yan. Amen. Amen. There are two groups. These two groups are not just the singular army of God, but two armies. This means that we are more than conquerors. It also signifies a strong testimony. God does not want giants. He wants only the feeble ones, the weaker ones, the women, and children. Yun. So sa hukbo ng Diyos, ayaw naman ng Diyos na mga yung mga malalaki na mga higante na malalakas, mga talagang magagaling lumaban. Hindi naman gusto ng Diyos yan. Okay sa kanya yung hukbo na katulad lang nito. Binubuo ng mga mahihina, mga bata, mga kababaihan, at mga ilang nandiyan dyan na wala namang kakayahan. Okay sa Diyos yan. Kaya kakaiba itong hukbong ito. Amen. They can become his armies because the fighting is not in their hands, but in his hands. He needs a people who are one with him, a people who are submissive to him, signified by the plaited hair, and obedient to him with a flexible will, signified by the neck with strings of jewels. Yun pala. Kasi, hindi naman kailangan ng Diyos yung mga malalakas eh. Yung mga higante, mga warrior. Kasi ang labanan ay labanan na ang Diyos ang lumalaban para sa kanila. Ang laban ay nasa kamay ng Diyos, wala sa kamay ng tao. Kaya hindi niya kailangan yan. Ibig sabihin, kayang-kayang lumaban ng Diyos para sa kanyang bayan. Ang kailangan lamang nila ay
maging kaisa ng Diyos. Kaya sabi dito, ang kailangan lang ng Diyos ay people who are one with Him, who are submissive to Him, mga taong nagpapasakop sa Kanya. At mga taong obedient, flexible, masunurin, at merong isang character na sumasang-ayon sa Kanya. Yun lang. Ganun lang kasimple ang labanan dito. Kaya, ngayon naintindihan na natin, ang ibig sabihin ng manahain ay dalawang hukbo. At itong dalawang hukbong ito ay umaasa lang sa Diyos. Nagtitiwala sa Diyos, kaisa ng Diyos, at nagpapasakop sa Diyos. Yan ay sapat na para makibaka. Alam niyo ba yon? Hindi tayo lumalaban ayon sa dugo at laman. Kundi lahat ng labanan natin ay labanan ng Diyos. Siya ang lumalaban para sa atin. Ganyan yung naging concept dyan. May labanan ba? Meron. May army ba? Meron. Malakas ba? Hindi. Mahina. Mga bata, mga kababaihan. Pero, tagumpay ba? Oo. Bakit? Sapagkat ang Diyos ang lumalaban para sa kanila. Ang kailangan lang nilang gawin ay makiisa sa Diyos. Magpasakop sa Diyos. At magpaubaya sa Diyos. Yun lang. So, hindi siya labanan ng dugo at laman. Amen. Tapos itong army na ito, hindi naman mukhang army kapag tinignan ng Diyos, kundi isang kagandahan sa mata ng Diyos. Pero pag tinignan ng kaaway, talagang kakilakilabot itong army na to. Ganyan yung At ito ay naitala sa Song of Songs. Isang aklat ng pag-iibigan, isang aklat ng romansa. Wow! So may ganyan din pala. Amen. When we consider how to arrive at the high peak of the revelation in Song of Songs, we should not trust in ourselves. We may think that because the Apostle Paul was strong, he could do it. But the Apostle Paul himself says that he was less than the least among the saints. He says, who is weak, I am not weak. Amen. So, ang isang lesson na pinapakita sa atin dito, kapag umabot na tayo sa pinaka-peak ng Song of Song, ano yan? Matuto tayong huwag magtiwala sa ating sarili. Huwag magtiwala sa ating sarili. Inisip natin si Apostol Paul ay malakas. Pero hindi. Siya mismo nagpatotoo. Sabi niya, he was less than the least among the saints. Less than the least. Pinakamaliit sa pinakamaliit. Sabi niya, mahina ako. Mas mahina pa ako sa pinakamahina. Ganun pala si Apostol Paul. Ibig sabihin, sa paningin niya sa sarili niya, ang hina niya. Pero nung sinabi niya, sino ang mahina? Hindi ako mahina. Mahina ba siya o hindi siya mahina? Sa kanya sarili, mahina siya. Pero kapag kaisa niya ang Panginoon, hindi siya mahina, malakas siya. Kaya anong lesson meron dito? Magtiwala sa Diyos. Sa anumang sitwasyon ng buhay natin. Lalo na yung mga nakikibahagi sa gawain ng Panginoon. Ito ay isang pakikibaka. Minsan, ang laki ng kalaban natin. Ako, ang laki nito. O ang lalaki ng problema natin habang nagsiserve tayo. Ako na, subukan ko kaya. Ako na yan. Ang laki ng problema. Hindi lang yan. Minsan, ang laki ng gastos. Pero, kalaunan, nakikita ko, tagumpay pa rin kami. Solve pa rin ang aming mga problem. Sapagkat marunong kami mag-pray.
So, ang prayer ay expression ng ating pakikipag-isa sa Panginoon at pagtitiwala sa Panginoon. Amen. So, ang ganda yung lesson dito. Kasi pag tinignan mo, army yung bride. Di ba? Siya isang army. Ang lakas dito. Tama naman. Kapag tinignan siya ng kaaway, isang kakilakilabot na army siya. Pero sa mata ng Diyos, ang ganda niya. Pero sa mata ng tao, mga bata lang ito, mga kababaihang mahihina. Pero dahil sa kanilang pagtitiwala sa Panginoon, lahat ng labanan napapagtagumpayan nila. Sabagat ang kaaway ay talunan na rin naman. Amen. Amen. In Romans 9:16, Paul says, "It is not of him who wills, nor of him who runs, but of God who shows mercy. We may think that we can run, but we cannot. It is Christ who can run." Paul also says, "It is no longer I who live, but it is Christ who lives in me." Amen. Madalas kasi sa ating mga pagsasalita, patuloy tayo nag-i-encourage, tumakbo ka, magsikap ka, tamuhin mo ang biyaya, managumpay ka, daigin mo ang mga kahinaan. Lahat ito sinasabi natin bilang encouragement. Bilang encouragement. At naniniwala ako, pagdating ng panahon, marami mga kapatid na naging matagumpay. Matagumpay, tumakbo ng mainam, nakamit ang gantimpala, nakuha ang korona, naging hari, at sasabihin nila, alam niyo kung ano sasabihin nila? Hindi ako ang gumawa nito, kundi si Kristo ang gumawa. Hindi ako ang tumakbo, si Kristo ang tumakbo para sa akin. Hindi ako ang nagtiis, si Kristo ang nagtiis para sa akin. Kaya sinasabi sa atin, ang lahat ay kaawaan ng Panginoon. Hindi sa naghahangad, hindi sa kaya mong tumakbo, kundi ito ay kaawaan ng Panginoon sa atin lahat. Kaya, ano masasabi natin? Tumakbo pa rin tayo. Magsikap pa rin tayo. Pero kailangan makita natin na, Panginoon, gawin mo ito para sa akin. Gawin mo ito para sa akin. Salamat at ikaw ang Diyos ng kaawaan. Yun lang. Amen. Salamat, Panginoon. Pinakita mo sa amin na lahat ng tagumpay ay hindi mula sa amin. Panginoon, ito ay sa iyong tagumpay. Ikaw na nakikibaka para sa amin. Ikaw na tumatakbo para sa amin. Ikaw na gumagawa para sa amin. Ikaw ay Diyos ng kaawaan. Salamat, Panginoon, na ang kasintahang babae ay isang hukbo. Dalawang grupo ng hukbo. Isang patotoo na nagpapakita na ang hukbong ito ay hukbo ng kagandahan sa panahon na siya ay nakikipag-isa sa iyo. Salamat, Panginoon, sapagat ang hukbong ito ay isang kakilakilabot na hukbo sa mata ng kaaway. Sapagat ang kaaway ay natalo mo na. Panginoon, salamat. Pinakita mo sa amin na ang labanan na ito ay hindi labanan ng laman at dugo, kundi ito ay labanan ng espiritual. Salamat, Panginoon. Amen.